Have you ever felt na kahit anong hinay-hinay mo sa pagkain, parang ang bilis pa rin tumaas ng blood sugar mo? Or minsan, natatakot kang kumain kasi baka bigla ka na naman sumobra sa tamis o carbohydrates? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang may ganitong takot. Pero ang kagandahan dito, hindi mo kailangang mabuhay sa takot. Maraming pagkain na pwede mong kainin ng walang alala. At iyon mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Sa totoo lang, karamihan ng seniors ay lumaki sa panahong konti lang ang bawal. Noon, halos lahat ng pagkain ay fresh, natural, at hindi puno ng preservatives. Pero ngayon, halos lahat ng pagkain sa palengke ay may dagdag na tamis, dagdag na mantika, o dagdag na pampalasa na hindi mabuti sa blood sugar. Kaya walang masama kung minsan natatakot ka kumain. Normal yan. Pero gusto kong malaman mo na hindi lahat ng pagkain ay kalaban. May mga pagkain na literal na tutulong pababain ang blood sugar mo at protektahan ang katawan mo laban sa diabetes. Isipin mo ito. Paano kung bawat kain mo ay hindi kinakabahan ang isip mo, hindi nag-aalala ang puso mo, at hindi nag-overthink ang utak mo sa posibleng consequences? Paano kung pwede kang kumain ng may peace of mind? Yan ang goal natin ngayon. Gusto kitang turuan ng mga pagkain na hindi lang safe, kundi makakatulong pa sa kalusugan mo, lalo na kung may edad ka na. Unahin natin sa isa sa pinakamadaling kainin at laging abot kayang bilhin sa palengke, ang gulay. At hindi kung anong gulay lang. Isa sa pinakamaganda para sa blood sugar ay ang mga gulay na mataas ang fiber at sobrang baba sa calories. Kasama dito ang talbos ng kamote. Marami ang hindi nakakaalam na ang talbos ng kamote ay may kakayahang pabagalin ang pagpasok ng asukal sa dugo. Ibig sabihin, kahit kumain ka ng kanin or pandesal, hindi bigla taas ang blood sugar mo dahil tinutulungan ng fiber mula sa talbos ang katawan mo para mas mabagal ang absorption. Dagdag pa dito, mataas ang vitamins at minerals na kailangan ng katawan mo para makaiwas sa complications gaya ng panghihina ng nerves, panlalabo ng paningin, at pagtaas ng presyon. Habang iniisip mo ang talbos ng kamote, may isa pang gulay na simpleng-simple pero napakalakas ng epekto sa katawan. Ang ampalaya. Oo, alam kong hindi ito paborito ng karamihan. Pero alam mo ba, kung may isang pagkain na laging nire-rekomenda ng mga doktor pagdating sa natural blood sugar control, ampalaya ito. May natural compound ang ampalaya na parang kumikilos katulad ng insulin. Ibig sabihin, tumutulong ito ibaba ang sugar sa dugo nang hindi mo kailangan mag-alala na bigla tataas ang reading mo. Pero hindi mo kailangan kumain ng sobrang dami. Kahit kalahating tasa ng ginisang ampalaya sa tanghali ay malaking tulong na. Pero baka iniisip mo ngayon, paano naman ang mga prutas? Baka bawal. Hindi lahat. At kung may isang prutas na napaka-safe para sa seniors, ito ang mansanas. Hindi dahil masarap lang ito, kundi dahil ang fiber nito ay tinatawag na pectin. Ang pectin ay tumutulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar at may kakayahan protektahan ang puso. At alam naman natin na karamihan ng seniors ay doble ang pag-iingat sa puso. So habang kinakain mo ang mansanas, dalawang organ na agad ang nabibigyan mo ng benepisyo, ang puso at ang blood sugar mo. Mas maganda kung kakainin mo ito ng buo, hindi ginagawa na juice, dahil nawawala ang fiber kapag juice. Habang iniisa-isa natin ang mga pagkain, gusto kong tandaan mo na hindi mo kailangang iwasan ang pagkain. Ang kailangan mo lang ay piliin ang tamang pagkain. Lalo na kung senior ka, mas importante ang tamang choices kaysa pag-iwas sa lahat. Kasi kapag sobra ang mga bawal, mas nagiging stressful ang pagkain. At kapag stressful ang pagkain, tumataas ang stress hormones mo na mas nagpapasama sa blood sugar. Kaya ngayong alam mo na ang mga pagkain na hindi ka dapat katakutan, bigyan pa kita ng dagdag na lakas ng loob. Maraming seniors ang naiipit sa takot. Nagiging maliit ang mundo kasi akala nila bawal halos lahat. Kaya maraming nagbabago ng diet ng sobra
halos wala nang kinakain. Pero hindi dapat ganun. Ang pagkain ay dapat nagbibigay lakas, hindi nagdadagdag ng kaba. Kaya habang pinag-uusapan natin ang mga pagkain na pwedeng kainin ng walang alala, isipin mo na binubuksan natin ulit ang pintuan ng freedom para sa'yo. Gusto kong maramdaman mo na pwede ka pa rin kumain ng masaya at komportable basta may tamang kaalaman. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-underrated pero napakaganda para sa blood sugar. Ito ang malunggay. Halos lahat ng Pinoy household ay may access dito. Murang-mura, madaling iluto, at sobrang taas sa nutrients. Ang malunggay ay may napakataas na antioxidants at fiber na tumutulong sa katawan para hindi bumilis ang pagtaas ng asukal. Dagdag pa, napakaganda nito para sa kalamnan. At kailangan na kailangan ito ng seniors, lalo na kung madalas sumakit ang tuhod o bewang. Mas malakas ang muscles mo. Mas konti ang chance na bumagsak ang blood sugar mo sa delikadong level dahil mas efficient ang katawan mo gumamit ng glucose. Sa punto na ito, gusto kong isipin mo ang isang simpleng senaryo. Isang senior na gaya mo, nagising sa umaga, naghanda ng almusal na may talbos ng kamote, maliit na mansanas at kaunting malunggay sa sabaw. Wala nang kaba habang kumakain. Hindi na nagmumukhang exam ang bawat kain. Hindi na nakakatakot ang bawat subo. At habang tumatagal, mararamdaman mo na mas stable ang energy mo, mas klaro ang isip mo, at mas kalmado ang katawan mo. Hindi ito pangarap lang. Posible ito. At mas magiging posible pa dahil padadaanin pa kita sa mas maraming pagkain na pwedeng kainin ng walang alala. Sa susunod na part, dadalhin kita sa iba pang pagkain na kaya mong idagdag sa iyong pang-araw-araw nang hindi ka natatakot sa blood sugar. Mas dadagdagan pa natin ang listahan mo para mas lumaki ang choices at mas maging masaya ang pagkain mo. Kaya kung handa ka nang matuto pa, tuloy-tuloy lang tayo. Kung nanonood ka pa ngayon, comment made it. Kapag napag-usapan na natin ang mga pagkain na pwedeng kainin ng walang alala, mas nagiging malinaw na hindi dapat puro takot ang umiikot sa buhay ng isang senior. Dapat may saya, may freedom, at may control. At ngayong alam mo na ang mga unang pagkain na pwedeng maging kaibigan ng blood sugar mo, oras na para lumawak pa ang listahan mo. Dahil mas marami kang alam, mas malaya ka sa bawat kain. At yan ang gusto ko para sa iyo, lalo na sa edad mo ngayon. Freedom at peace of mind. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-importante pero madalas nakakaligtaan, ang pagkain ng oatmeal. Alam kong marami sa inyo ay kumakain na nito, pero gusto kong maunawaan mo kung bakit napakaganda nito sa seniors. Ang oatmeal ay may beta-glucan, isang uri ng fiber na espesyal. Hindi lang nito pinapabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo. Tumutulong din ito pababain ang kolesterol at pinoprotektahan ang puso. At para sa mga seniors, ang puso at atay ang dalawang organ na hindi na dapat binibigyan ng dagdag na trabaho. Kaya kapag kumain ka ng oatmeal, parang gumagawa ka ng triple protection. Blood sugar, puso, at digestion. Lahat covered. Kung gusto mong mas masarap ang oatmeal, pwede kang magdagdag ng maliliit na prutas na hindi nagpapataas ng sugar ng mabilis. Halimbawa, ilang pirasong blueberries o strawberries. Alam kong hindi ito laging mura, pero kung sakaling makabili ka ng konti, malaking tulong na ang isang maliit na handful. Pero kung gusto mo ng mas budget-friendly, pwede mo itong timplahan ng kaunting cinnamon. Ang cinnamon ay may kakayahan bawasan ng inflammation sa katawan at tumutulong sa insulin sensitivity. Pero dapat tandaan, cinnamon lang ang dagdag, hindi brown sugar. Habang pinag-uusapan natin ang mga pagkain, may isang senior ako na naalala ko. Tawagin na lang natin siyang Aling Melba. Si Aling Melba ay laging takot kumain dahil sa kanyang diabetes. Halos tuwing oras ng pagkain, napupuno siya ng kaba dahil baka sumobra na naman ang reading niya. Isang araw, kinausap ko siya. Sabi ko, hindi ka dapat mabuhay sa takot. Dapat may disiplina, oo, pero hindi takot. Kaya nag-umpisa kami sa simpleng oatmeal breakfast. After 2 weeks,
Halos hindi na siya kinakabahan sa umaga. Mas stable ang blood sugar, mas magaan ang pakiramdam. At yun ang gusto kong maramdaman mo habang pinapanood mo ito. Ngayon, puntahan naman natin ang isa pang pagkain na napaka-safe, ang itlog. Oo, tama. Maraming seniors ang natatakot sa itlog dahil akala nila tataas ang cholesterol at blood sugar. Pero ang totoo, ang itlog ay isa sa pinaka-safe, pinaka-nutritious at pinaka-stable na pagkain para sa seniors. Bakit? Dahil ang itlog ay mataas sa protina na tumutulong kontrolin ang asukal. Kapag mataas ang protina ng pagkain mo, mas mabagal ang digestion ng carbohydrates. Ibig sabihin, hindi bigla taas ang sugar. Dagdag pa, nagbibigay ito ng lakas sa muscles na mahalaga para sa seniors na laging pagod o nanghihina. Kung iniisip mo kung ilang itlog ang pwede sa isang araw, madalas safe ang 1 hanggang 2 piraso, depende sa iyong health condition. Pero syempre, mas maganda kung hindi puro prito. Mas maganda kung nilaga o poached. Mas simple, mas malinis, mas safe sa blood sugar at sa puso. Habang naglalakad tayo sa listahan ng safe foods, may isa pang hindi mo dapat kalimutan. At ito ang isa sa pinaka-underrated sa lahat. Ang tofu. Ang tofu ay gawa sa soy at napakataas ng protina, pero mababa sa carbohydrates. Kaya napakaganda nitong kapalit sa karne para sa mga seniors na minsan nasusobrahan sa taba. Isa pang maganda, madali itong timplahan. Pwede mo itong igisa kasama ng gulay. Pwede mo gawing sabaw o pwede mo ihalo sa simpleng ulam. Masustansya na, mura pa. Madalas din akong makakita ng mga seniors na umiiwas sa tofu dahil akala nila wala itong lasa. Pero isipin mo ito. Ang tofu ay parang sponge. Inaabsorb nito ang anumang lasa na ilalagay mo. Kaya basta marunong ka lang magtimpla ng bawang, sibuyas, konting asin, at kaunting langis, siguradong masarap ito. At ang katawan mo magpapasalamat dahil hindi nito iinit ang blood sugar mo. Ngayon baka nagtataka ka. Puro safe foods pero paano naman ang kanin? Hindi ba yan ang pinakamalakas magpataas ng blood sugar? Totoo yan, pero hindi ibig sabihin kailangan mong takbuhan ang kanin. Ang kailangan mo lang ay diskarte. Kung mahilig ka sa kanin, pwede mo itong bawasan. Hindi kailangan biglaan. Pwede kang mag-umpisa sa kalahating tasa sa bawat kainan. Kapag sinabayan mo ito ng mataas na fiber na gulay, mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar mo. Isa pa, pwede mong subukan ang brown rice o black rice kung kaya ng budget. Mas mataas ang fiber at mas mababa ang glycemic impact kumpara sa white rice. Gusto kong isipin mo ang mga payo ko bilang gabay, hindi utos. Ayokong maramdaman mo na nakakahon ka o pinipigilan ka. Gusto ko lang maging mas malaya ka habang kumakain. Dahil ang isang senior na may freedom sa pagkain ay mas masarap ang buhay, mas mataas ang enerhiya, mas masaya ang paggising sa umaga. At iyon ang gusto nating mangyari. Isa pang pagkain na gusto kong idagdag sa listahan natin ay ang isda. Lalo na ang mga uri tulad ng bangus, tuna at galunggong. Ang mga isdang ito ay may omega-3 na tumutulong protektahan ang puso at bawasan ang inflammation na nakakasama sa blood sugar control. At hindi mo kailangan ng mamahalin na salmon para sa omega-3. Ang galunggong ay sapat na. Kung mapapansin mo, ang mga matatandang panahon noon ay madalas kumakain ng isda at bihira magka-diabetes. Malaking bagay iyon. Kaya kung kaya mong mag-isda 2 beses kada linggo, malaking tulong na ito sa katawan mo. Habang mas lumalalim ang pag-uusapan natin, gusto kong bigyan ka ng assurance na hindi mo kailangang magbago ng diet sa isang araw. Step by step tayo. Unti-unti mong ipasok ang mga pagkain na ito sa routine mo. Kapag may bago kang natutunan at na-apply, iyon ang tunay na panalo. Hindi kailangan maging perfect. Ang importante, ginagawa mo ang kaya mo para gumanda ang kalusugan mo. At sa susunod na part, idadagdag ko pa ang mga pagkain at diskarte na pwedeng magbigay sa iyo ng mas malaking kontrol sa blood sugar mo. Marami pa tayong tatalakayin na siguradong magpapaluwag ng pakiramdam mo at magbibigay sa iyo ng motivation na ipagpatuloy ang mas malusog na lifestyle.
Kaya wag mong bibitawan ang video na ito. Kung nanonood ka pa ngayon, comment 2. Sa puntong ito, siguro napapansin mo na mas gumagaan ang pakiramdam mo habang natututo ka ng mga pagkain na hindi mo kailangan katakutan. At totoo yan, kapag mas lumalawak ang alam mo, mas nababawasan ang kaba. At kapag mas nababawasan ang kaba, mas nagiging masaya ang bawat kain. Kaya ituloy natin ito dahil marami pa akong gustong ibahagi sa iyo na siguradong makakatulong para hindi ka mangamba sa bawat subo. Ngayong napag-usapan na natin ang gulay, prutas, isda, itlog at oatmeal, punta naman tayo sa isa pang mahalaga pero madalas nakakaligtaan. Ito ang pag-inom ng tubig. Baka sabihin mo, tubig lang yan. Pero sa seniors, hindi tubig lang yan. Maraming seniors ang nagkakaroon ng mataas na blood sugar, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil kulang sila sa tubig. Kapag kulang ka sa tubig, tumataas ang concentration ng sugar sa dugo. Ibig sabihin, kahit konti lang kinain mo, parang mas mataas ang level dahil mas natutuyo ang katawan. Kaya ang simpleng pag-inom ng tubig ay may direct effect sa blood sugar. Kung kaya mo uminom ng 6 to 8 baso kada araw, malaking tulong agad yon. At mas maganda kung tubig lang, hindi matamis na inumin o powdered juice. Habang iniisip natin ang tubig, pag-usapan naman natin ang isa pang pagkain na napaka-safe pero minsan kinakalimutan dahil akala ng iba nakakasama. Ito ang mani. O tama, ang simpleng mani o peanuts ay napaka-safe para sa seniors basta hindi sobra at hindi maalat. Bakit? Dahil mataas ito sa healthy fats at protein na tumutulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. Kapag kumain ka ng konting mani bilang merienda, mas maliit ang chance na bigla kang magutom at mas stable ang energy mo. Pero ang sikreto dito, piliin ang plain na mani. Hindi honey roasted, hindi sweetened, hindi coated. Yung purong mani lang na konti lang ang asin. Yan ang tunay na safe. Ngayon baka sabihin mo, kung may mani, paano ang peanut butter? Pwede ba yon? Ang sagot ay oo basta tama ang brand. Pumili ka ng peanut butter na walang halong asukal at walang mantika na hindi natural. Kapag natural peanut butter ang pinili mo, sobrang ganda nito para sa blood sugar kasi mataas ang protina at healthy fats. Pwede mo ilagay sa oatmeal, pwede sa whole wheat bread, or pwede kahit isang maliit na kutsara lang bilang merienda. Pero tandaan, konti lang. Dahil kahit healthy ito, mataas pa rin ang calories. Pero para sa blood sugar, safe ito kung tama ang portion. Habang mas tumatagal tayo sa pag-uusapan natin, gusto kong isipin mo na ang goal nito ay hindi lang para malaman mo kung ano ang safe kainin. Ang goal nito ay para maibalik ang tiwala mo sa pagkain. Marami kasing seniors ang nawawalan ng gana sa pagkain dahil sa takot. At kapag nawalan ka ng gana, mas bumababa ang energy mo, mas humihina ang katawan, mas sumasakit ang joints, at mas nagiging masakit ang araw-araw. Kaya, habang natututo ka ng tamang pagkain, unti-unti ring bumabalik ang sigla mo dahil hindi ka na natatakot sa bawat kain. Isa pang pagkain na gusto kong idagdag sa listahan natin ay ang mushrooms. Ang mushroom ay isa sa pinakamababang pagkain sa calories, mababa sa carbs, pero napaka-rich sa nutrients. Marami itong antioxidants at may kakayahang tulungan ang katawan na maging mas sensitive sa insulin. Mas sensitive ka sa insulin, mas stable ang blood sugar mo. At ang maganda pa dito, madali itong lutuin. Pwede mo igisa, pwede mo isama sa sopas, pwede mo ihalo sa gulay. At sa presyuhan ngayon, hindi rin ito ganun kamahal. Kaya magandang idagdag sa listahan mo ang mushroom kahit 2 beses lang sa isang linggo. Habang pinag-uusapan natin ang mga pagkain, may isa pang bagay na gusto kong bigyan ng diin. Hindi mo kailangang maging sobrang mahigpit sa sarili mo. Hindi mo kailangan alisin ang lahat ng paborito mo. Ang kailangan mo lang ay disiplina at tamang timing. Halimbawa, kung mahilig ka sa tinapay, mas maganda kung whole wheat bread ang piliin mo kaysa white bread. Kung mahilig ka sa sopas, mas maganda kung gulay ang basic kaysa instant noodles. Maliit na adjustments lang, pero malaki ang epekto sa blood sugar mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tip na napakasimple, pero nakakalimutan ng karamihan.
Ang pagdahan-dahan sa pagkain. Oo, tama. Ang bilis ng pagkain ay may direktang epekto sa blood sugar. Kapag mabilis kang kumain, mas mabilis tumaas ang sugar mo dahil hindi nabibigyan ng oras ang katawan para maramdaman ang busog. Pero kung dahan-dahan ka kumain, mas controlled ang pagtaas ng blood sugar at mas mabilis mong mararamdaman ang busog. Mas konti ang nakakain mo, mas stable ang reading mo. At hindi mo kailangan mag-effort ng malaki dito. Kailangan mo lang i-enjoy ang bawat subo. Habang mas lumalalim ang pag-uusapan natin, gusto kong maramdaman mo na kaya mong kontrolin ang diabetes mo. Hindi ito kontrolado ng karne, kanin o matamis. Hindi ito kalaban na mas malakas kaysa sa iyo. Ang totoo, kaya mo itong talunin sa pamamagitan ng tamang choices. At ang choices na ito, kayang-kaya mong gawin araw-araw. Kahit padahan-dahan, basta tuloy-tuloy. Isipin mo ito, isang senior na dati takot sa pagkain pero ngayon confident. Kumakain ng tamang gulay, tamang prutas, sapat na protina, sapat na tubig, at masayang kumakain ng 3 beses sa isang araw. Mas stable ang blood sugar, mas magaan ang katawan, mas malinaw ang isip at mas masarap ang tulog. Yan ang gusto kong makita sa iyo. Yan ang gusto kong maramdaman mo. Hindi lang sa isang linggo, hindi lang sa isang buwan, kundi pang araw-araw. At habang papasok tayo sa susunod na part, mas lalawak pa ang kaalaman mo. Pag-uusapan natin ang mga pagkain na dapat iwasan, hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng tamang diskarte. Kung alam mo kung ano ang safe at kung ano ang hindi, mas madali ang buhay. Mas madali ang pagpili. Mas madali ang pag-iwas sa taas blood sugar. Kaya huwag mong bitawan ang video na ito. Marami pa tayong pag-uusapan para mas maging handa ka sa araw mong pagkain. Kung nanonood ka pa ngayon, comment done. Ngayong mas marami ka nang alam tungkol sa mga pagkain na pwedeng kainin ng walang alala. Oras na para pag-usapan ang isa sa pinakakritikal na parte ng buhay ng isang senior na may diabetes o mataas ang blood sugar. Ito ay ang tamang paraan ng pag-iwas sa mga pagkain at gawing nagpapabilis sa pagtaas ng sugar. Pero gusto kong linawin agad, hindi ito para takutin ka. Hindi ito para sabihin na bawal ang lahat. Ito ay para bigyan ka ng tamang diskarte para hindi ka malito, hindi ka ma-overwhelm, at hindi ka makaramdam ng pagkawala ng freedom. Maraming seniors ang nagiging sobrang higpit sa sarili nila. Yung tipong halos wala nang kinakain dahil natatakot sila sa bawat ulam. Pero ang sobrang higpit ay nakakasama rin. Kapag sobrang higpit, mas na-stress ang katawan at mas tumataas ang stress hormones. At tulad ng alam mo, ang stress hormones ay nakakapasama sa blood sugar. Kaya hindi iyon ang goal natin dito. Ang goal natin ay ang tamang balance. Ano ang safe, ano ang dapat bawasan, at ano ang dapat dahan-dahanin. Isa sa mga pagkain na dapat mong bantayan ay ang puting tinapay. Ang white bread ay mabilis masira sa loob ng katawan at nagiging sugar agad. Kahit hindi ito matamis sa panlasa, mabilis pa rin ang pagtaas ng blood sugar kapag ito ang kinain mo. Kaya kung mahilig ka sa tinapay sa almusal, mas magandang piliin ang whole wheat or multigrain. Hindi mo kailangan tanggalin ang tinapay sa buhay mo. Basta piliin mo lang ang tamang uri at bawasan ang dami. Kung dati 2 piraso ang kinakain mo, subukan mong 1 na lang. Tapos dagdagan mo ng protina tulad ng itlog o peanut butter para mas bumagal ang pagtaas ng blood sugar. Ngayon, punta naman natin ang instant noodles. Alam kong isa ito sa mga paborito ng marami dahil mabilis lutuin, masarap at mura. Pero ang problema sa instant noodles ay hindi lang ang carbs. Mataas din ito sa sodium. At ang sodium ay nakakasama hindi lang sa blood sugar kundi pati sa puso, bato at presyon. Kapag masyadong maalat ang pagkain, humihina ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang sugar. At dahil mataas ang presyong dulot ng sobrang alat, mas napapagod ang katawan. Hindi ko sinasabing bawal na bawal ang instant noodles. Pero kung kakain ka nito, siguraduhin mo na bihira lang. At kung kakain ka talaga, magdagdag ka ng gulay tulad ng repolyo, carrots o pechay
para mabawasan kahit papaano ang epekto sa blood sugar. Isa pang dapat mong bantayan ay ang matamis na inumin. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng diabetes sa Pilipinas ngayon. Soft drinks, powdered juice, milk tea, at kahit yung mga kapeng may sobrang tamis. Kahit isang baso lang niyan, parang 2 araw na worth ng sugar ang pumapasok sa katawan mo. Kaya kung isa ka sa mga seniors na sanay uminom ng iced tea o soft drinks bilang pampalamig, subukan mong dahan-dahanin ang pagbawas. Hindi kailangan bigla. Pwede mong simulan sa pagbawas ng kalahati ng dami. Tapos eventually, tubig na lang talaga ang magiging best friend ng katawan mo. Mas magaan ang pakiramdam, mas gumaganda ang reading, at mas malinaw ang isip. Ngayon punta tayo sa bigas. Alam kong ito ang pinakasensitibong topic sa lahat dahil halos lahat ng Pinoy ay hindi mabubuhay ng walang kanin. Pero hindi ko sasabihin na iwasan mo ang kanin. Ang sasabihin ko ay kontrolin mo ito. Ang white rice ay mabilis tumaas ang sugar, pero kung sasabayan mo ito ng gulay at protina, bumabagal ang pagtaas. At kung kaya mo minsan gumamit ng brown rice o black rice, kahit mga 2 beses lang sa isang linggo, mas maganda pa lalo. Mas mababa ang impact nito sa sugar. Pero gusto kong tandaan mo na hindi ito required. Ito ay option lang. Ang tunay na sekreto ay portion control. Mas maliit na serving, mas konting taas ng sugar. Simple lang pero napaka-epektibo. Habang pinag-uusapan natin ang mga dapat dahan-dahanin, gusto kong bigyan ka ng lakas ng loob. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangang iwasan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay mabawasan ang mga pagkain na mabilis magpataas ng sugar. Para hindi ka magpanik, hindi ka ma-stress at hindi ka mawalan ng gana kumain. Ang gusto ko ay masaya ka sa tuwing kakain ka, hindi natatakot. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang bagay na madalas nakakalimutan, ang tamang oras ng pagkain. Maraming seniors ang kumakain ng sobrang late or sobrang konti sa umaga. Pero kung gusto mong maging stable ang blood sugar mo, mas maganda kung hindi ka papabayaan ang katawan mo na magutom ng sobra. Kapag sobrang gutom ka, mas mataas ang chance na kumain ka ng sobra at mas mabilis tumaas ang blood sugar. Kaya mas maganda kung may 3 main meals ka at maliit na merienda kung kinakailangan. Pero tandaan, ang merienda dapat ay hindi matamis. Mas maganda kung mani, itlog o prutas na mababa ang asukal. May isa pang simpleng diskarte na gusto kong ibahagi sa iyo. Kapag kakain ka ng marami o heavy meal, subukan mong maglakad ng mga 10 minuto pagkatapos kumain. Hindi kailangan mabilis, hindi kailangan malayo, yung normal walking lang. Ang simpleng paglalakad na iyon ay makakatulong agad sa katawan mo para hindi tumaas ng biglaan ng sugar dahil ginagamit agad ng muscles ang glucose. At kahit hindi mo pansinin, mas giginhawa ang pakiramdam mo pagkatapos. Habang mas lumalalim ang discussion natin, gusto kong isipin mo na kaya mo itong gawin. Hindi mo kailangan ng perfect diet. Hindi mo kailangan ng mamahaling pagkain. Ang kailangan mo lang ay tamang choices at tamang diskarte. Katulad ng mga seniors na kilala ko, na dati takot kumain pero ngayon masaya na dahil kontrolado na nila ang katawan nila. Hindi sila pinapatakbo ng diabetes. Sila ang may control. At yan ang gusto kong maramdaman mo ngayon. Sa susunod na part, ibubuo natin lahat ng natutunan mo. Gagawin natin itong malinaw, simple, at madaling sundan. At bibigyan pa kita ng dagdag inspirasyon para mas ma-motivate ka pang alagaan ang sarili mo araw-araw. Kung nanonood ka pa ngayon, comment 4. Ngayong narating na natin ang huling bahagi ng video, gusto kong huminga ka ng malalim muna. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka talagang alagaan ang sarili mo. At gusto kong ipagmalaki mo ang sarili mo dahil hindi lahat ng seniors ay may ganitong dedikasyon. Marami ang sumusuko, marami ang natatakot, marami ang naguguluhan, pero ikaw, pinili mong matuto, pinili mong intindihin ang katawan mo, at pinili mong kumilos para mas gumanda ang kalusugan mo. Yan ang tunay na lakas,
Yan ang tunay na wisdom ng isang taong may edad pero hindi nagpapatalo. Ngayong alam mo na ang mga pagkaing pwedeng kainin ng walang alala, ang mga pagkain na dapat bawasan at ang mga tamang diskarte para manatiling stable ang blood sugar mo. Mas malinaw na para sa iyo ang daan. Pero gusto kong idagdag ang isang napaka-importanting bahagi na kadalasan ay hindi nababanggit sa mga videos tungkol sa diabetes at blood sugar. Ito ang emosyonal na aspeto. Oo, tama. Emosyon, stress, takot, lungkot, pagod. Lahat yan ay may direktang epekto sa blood sugar mo. Marami sa inyo ang nagpapalipas ng araw na puno ng alala. Iniisip kung tataas ba ang reading. Iniisip kung tama ba ang pagkain. Iniisip kung makakasama ba ang konting kain ng kanin o prutas. Pero gusto kong sabihin ito ng direkta. Kapag masyado kang nag-aalala, mas tumataas ang stress hormones mo. At kapag tumataas ang stress hormones, mas tumataas ang blood sugar. Kaya hindi sapat na tama ang pagkain. Dapat tama rin ang mindset. Hindi mo pwedeng labanan ang diabetes ng katawan lang. Kailangan kasama ang isip at puso. Kaya sa mga susunod na araw, gusto kong subukan mo ang simpleng habit na ito. Tuwing kakain ka, huminto ka muna sandali. Huminga ka ng malalim. I-relax mo ang balikat mo. I-relax mo ang dibdib mo. At sabihin mo sa sarili mo, hindi ako takot sa pagkain. Marunong na ako. Kontrolado ko ang katawan ko. Simple lang yan pero malaki ang epekto. Dahil ang kalmadong pagkain ay nagbababa ng stress, nagbubukas ng digestion, at nagpapaganda ng blood sugar response. Hindi ito magic. Biology ito. May isa pa akong gustong idagdag para sa iyo. Huwag kang matakot kumain ng tama. Maraming seniors ang sobra ang pag-iwas. Yung tipong isang kutsara na lang ng kanin, isang piraso na lang ng ulam. Halos wala ng pagkain na natitira kasi takot na takot sa reading. Pero ang sobrang pag-iwas ay nakakasama rin. Kapag kulang ang kain mo, bumabagsak ang energy mo. Kapag sobrang baba ng energy, mas magiging matamlay ka, mas magiging mahina ang katawan mo, at mas magiging mabilis ka kapitan ng sakit. Kaya ang tamang pagkain ay hindi lang tungkol sa sugar control. Ito ay tungkol sa pag-alaga ng buong katawan mo. Gusto ko ring i-remind ka na hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Maraming seniors ang may parehong takot, parehong tanong, parehong pagod. Pero ang kaibahan mo ay pinili mong makinig, pinili mong matuto. At dahil diyan, mas may advantage ka kaysa sa karamihan. Kung ipagpapatuloy mo ang mga natutunan mo ngayon, siguradong mas gaganda pa ang takbo ng kalusugan mo sa mga darating na buwan. Isipin mo ang sarili mo 3 buwan mula ngayon. Mas stable ang blood sugar, mas magaan ang katawan, mas maganda ang tulog, mas masarap kumain, mas kalmado ang isip, at mas mataas ang confidence. Yan ang resulta ng consistent na tamang diskarte. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan biglaan, basta tuloy-tuloy. Isa pang paalala, kung may araw na medyo sumobra ang kain mo, huwag kang mag-guilty. Huwag mong pagalitan ang sarili mo. Tao ka. Normal lang magkaroon ng araw na hindi perfect. Ang importante ay bumalik ka lang agad sa tamang routine sa susunod na pagkain. Huwag mong hayaang sirain ng isang meal ang buong linggo mo. Ang tunay na malakas ay hindi yung walang pagkakamali, kundi yung marunong bumalik sa tamang daan. Ngayon, para tulungan ka pang mas palakasin ang katawan mo, gusto kong i-encourage ka na kumilos ng kaunti araw-araw. Hindi kailangan exercise na mabigat. Isang simpleng lakad lang ng 5 hanggang 10 minuto pagkatapos kumain ay sapat na para pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. Ang paggalaw ay natural na gamot, libre, walang side effects, at napakalaki ng benepisyo sa katawan at sa utak. Habang tinatapos natin ang video, gusto kong maramdaman mo na kaya mo ito. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements. Hindi mo kailangan ng sobrang komplikadong diet. Kailangan mo lang ng tamang choices. Tamang oras ng pagkain, tamang mindset, tamang dami, at tamang pag-intindi sa pang-araw-araw mo. Kaya mong kontrolin ang diabetes, hindi ikaw ang kontrolado nito. At ngayong nasa huling parte na tayo, gusto kong isipin mo ang simpleng katotohanan na ito. Ang katawan mo ay marunong gumaling.
Marunong mag-adjust, marunong mag-respond, at habang inaalagaan mo ito, mas gaganda ang takbo ng buhay mo. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Ang mahalaga ay kaya mo pa. At marami ka pang pwedeng gawin para maging mas masigla, mas malakas, at mas masaya. Kung napadpad ka sa video na ito, hindi aksidente yon. May dahilan. At ang dahilan ay ang pangako mo sa sarili mo na gusto mong mabuhay ng mas mahaba, mas malusog at mas panatag. At kung ipagpapatuloy mo ang journey na ito, sigurado akong hindi mo pagsisisihan ang bawat effort na ibibigay mo. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Sana may natutunan ka at sana mas lumakas pa ang tiwala mo sa sarili mo. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong content para sa kalusugan ng seniors, nandito lang ako lagi. Kung nandito ka pa, comment down sa baba.